Good morning, brothers and sisters. Please kneel and join us in praying the chaplet of the Divine Mercy. Let us offer this chaplet for peace and unity in our family, our country, and in the whole world, and also to sick brothers and sisters, and most especially the dying. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, In atonement for our sins and those of the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole for world. the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole for world. the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole for world. the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, In atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world.
Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Amen. Jesus,
I trust in you. Mary, Mother of Mercy, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Faustina, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calonsod, pray for us. Saint John Paul II, pray for us. Saint Teresa of Calcutta, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning. Sa loob po ng ilang sandali ay magsisimula na ang pagdiriwang ng banal na misa. Pinapaalala po namin na patayin o ilagay sa silent mode ang inyong mga cellphones. Pakibantayan ang inyong mga kagamitan habang nasa loob ng simbahan. Sa lahat po ng mga hindi makaluhod, manatiling nakatayo at ilagay ang kanang kamay sa dibdib, tanda ng paggalang. Patuloy po ang pagbibigay natin ng Holy Communion ayon sa hanay ng inyong upuan o communion by row, habang sinusunod ang physical distancing. Sa bawat pagpunta po natin sa simbahan para dumalo at makiisa sa pagdiriwang ng banal na misa, dapat tayo po ay nakasuot ng tamang church attire. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Ngayon ay 14 ng Pebrero taong 2021. Ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, ang pambungad na awit. Sama-samang tutunurin ang kaharian ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo'y magalang, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ngayon ng banal na Eucharistia, kalooban ng Diyos tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan, gumaling sa ating mga sakit at karamdaman, at pagkalooban tayo ng buhay na mapayapa at mainam. Ito ang kalooban ng Diyos. Makita natin sa mga pagbasa na pinagaling ang mga may sakit. Ihanda natin ang ating sarili sa ating pagdiriwang, tahimik mo nating pagsisihan ang ating maraming kasalanan. Sama-sama nating ipahayag ang ating pagsisisi sa awit ng Panginoon, Maawa Ka.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. O Panginoon naming Diyos, Ikaw ay nananahan sa mga taong matuwid at tapat. Loobin mong kami ay maging gayon upang lagi kang manahan sa aming kalooban, magmahal sa iyo ng buong katapatan at maglingkod sa aming kapwa. Alang-alang sa anak mo, si Jesucristong Panginoon namin, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Levitico.
Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ni numan ay magbago ng kulay, mamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso, at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi, at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahil sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumusunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan, ng mga Hudyo, ng mga Grego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay galang po tayo sa mabuting balita. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling niyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sa bayang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong maigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos ay maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises.
upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi na nga hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ito ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yun, lakas ng gising. Magandang umaga rin sa ating mga onliners na kasama natin nagsisimba online. Mga suki din natin sa pagsisimba kahit sa kanilang munting cellphone o iPad o online. Yan, iba may malaking TV. So magandang umaga. At Happy Valentine sa inyong lahat. Happy Valentine! Yan, ang aking ulilang puso ay bumabati sa inyo ng Happy Valentine's. So, batiin nyo naman ng mga katabi nyo kahit medyo malayo. Oy, Happy Valentine's. Sige, yan, batiin nyo. Kahit di nyo kilala, Happy Valentine's Day. Yan, ha? Kahit may pandemic, tayo ay magsaya at magdiwang dahil kangasawa ng Diyos, narito pa tayo, buhay pa tayo. Pero ingat-ingat pa rin, mga magulang at mga kapatid, ha? Huwag pa rin aalisin ang ating face mask, lalo tayo mga senior citizen, kasama ako doon. Kung may face shield, isuot pa rin, no? Kung minsan ang hirap kilalanin yung mga kakilala natin, di ba? Sino ba itong parang ngumingiti sa akin? Hindi ko makita kung ngumingiti. Yun, di ba? Kasi nga lahat tayo may takip ngayon sa mukha eh. Kaya minsan titingin mo, sino? Parang kilala ko yun parang kilala ko yun, gano'n, di ba? Kaya sabi nga kayo, pardo, sa halip ng ngumiti ka, yan, gano'n daw, para at least pagngiti na rin yun. Although ang ating mga mata kadalasan, ngumingiti din yan, ha? Sa ating pag-greet o paglapit sa ating mga kakilala, ang mahalaga ay kaya nga tayo ay bumabati din na sana ay nasa ayos tayong kalagayan. Kaya wear your face mask all the time. Meron kong joke na naiisip, kaya lang aga-aga kasi nakalista sa aking notebook, mga aga-aga, pero gusto ko na rin ituloy, kahit ang aga-aga. Kasi nagre-reklamo daw yung face mask. Sabi ng face mask, ayoko na ng trabaho ko, hirap na ako, ang baho ng hininga niya. Sabi ng toilet paper, gusto mo palit tayo? Satay tayo dyan, ha? So anyway, sabi nga, yung mga washable face mask yan, kaya medyo laban-laban, yung mga ganun disposable. At itapon sa tamang lugar, ha? Itapon sa tamang lugar kasi nga ay baka makahawa rin yan. At sabi nga nung aking kaibigang doktor, dapat daw bago itapon yung face mask, sirain. Kaya kung ginagawa ko, bago ko itapon, ginugupit ko yung tali, tapos ginugupit ko ito, ginugutay-gutay ko, kasi baka daw i-recycle. Tapos nung minsan nga, may nabalita naman, gumawa ng unan, ang laman, puro used face mask. Salbahe. Mahihiga kasi sa unan, ang laman, sa halip na bulak, sa halip na foam, mga lumang face mask. Ano ba yan? Sana naman gagawin ganon, ha? Na para mabuhay lang kahit makasalanta ng ibang to. Anyway, ba't ba doon napunta ang ating usapan? Valentine's Day pa naman, ha? So, ingat-ingat pa rin po dahil tayo ay nasa gitna pa rin ng pandemic. Bagamat medyo binubuksan-buksan na ang ating kabuhayan, ating kapaligiran, starting tomorrow, 50% na raw ang tatanggapin sa mga simbahan and religious gatherings, pero ingat-ingat pa rin. Kasi nandiyan rin po ang COVID-19 at yung mga iba't ibang mga variants o iba't ibang bagong mutations na itong COVID nito, pasaway, hindi ba? Nag-aayapan ng mga kasama. Nag-aaya pa ng mga bagong variant. Kaya ingat-ingat pa rin po. Nasa pag-iingat natin ang ating kaligtasan. Balikan natin yung ating mga pagbasa sa araw na ito, kahit Valentine's Day. Namnamin natin at unawain natin kung ano ang sinasabi sa atin ng Diyos sa araw na ito. Ika-6 na linggo sa pangkaraniwang panahon. Yung ating first reading is from the book of Leviticus. Yan. Aklat ng Levitico. Pangatlong aklat sa Old Testament. Sa yung first 5 books of Moses, di ba? Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Yan. Kasama sa unang aklat sa Lumang Tipan. At ang aklat na ito, tinatawag na katalogo. Catalog. Yan. Nung araw, yung mga modista, di ba? Kasi yung tiya ko, yung aking tiyahin, dressmaker yun mananahi ng damit. Kaya meron siyang katalogo ng mga damit. O anong yari ba ang gusto mo sa iyong damit? Ayan, tumingin ka sa mga katalogo. Gagayahin ko. Catalog or Manual of Regulations for Religious Sacrifices. Yan.
Parang handbook itong aklat ng Leviticus. Kaya kung tutuusin, itong aklat na ito ay para sa mga pari, sa mga sacerdote, Levite ministers. Ano ba yung mga Levite ministers? Kasi nung araw, ang priesthood minamana. Halimbawa, yung lolo ko, pare, ipapamana yun sa kanyang anak hanggang sa kanyang apo. Ang tawag doon mga angkan ng mga Levita. Yan, mga Levites, kaya Levite ministers. Pero ngayon, siyempre, hindi man pinapamana yon. Nasa bukasyon niya ng tao, nasa kanyang puso. Pero nung araw, kaya nga sa aklat ng Leviticus, ito isang manual or catalog or handbook na nagbibigay ng rules and regulations on how to do and give your sacrifices. Lalo ito ay ginagamit na handbook or manual ng mga pari, ng mga sacerdote, at lahat ng mga naglilingkod sa templo. At kasama rin ito ang lahat ng mga do's and don'ts. Yan, alam natin yan, mga do's and don'ts. Yung lahat ng pwede at hindi pwedeng gawin ng isang sumasampalataya. Kabilang dyan ang mga karamdaman. Ngayon pinag-uusapan, regulations about leprosy. Ketong. Siguro tatanong nyo, sa dami-dami ba naman ang dapat ilagay sa katalogo? Pati ba naman yung regulasyon tungkol sa ketong ilagay pa dyan? Sabihin natin na kasi yon ang pandemic nung araw, nung panahon nila. Nung araw, ang ketong, pag nagkaroon ka ng ketong, parang death sentence na, lalo na nung panahon ni Jesus. Pero ngayon, ang ketong nagagamot naman basta maagapan. Pero nung panahon ni Jesus, ang may ketong ay parang hinatulan na ng kamatayan. At alam niyo ba yung quarantine, face mask, tsaka social distancing, nasa aklat ng Levitico? Kaya huwag niyong isipin na ito inimbento lang ngayon dahil mayroong COVID-19. Balikan natin yung first reading. Sinabi ng Panginoon kina Moses at Aaron, kung ang balat ni Numan ay magbago ang kulay, mamaga o kaya magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Bakit hindi sa doktor? Bakit dinala sa pare? Ituturing siyang marumi at di ito karapat-dapat at ito ay huwag makaligtaang ipahayag ng saserdote. Kaya sa saserdote o sa pare dinadala, kasi yung saserdote o yung pare ang magpo-proclaim in public na ang taong ito ay may ketong, kaya ito ang kanyang dapat gagawin. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit. Kita niyo, mayroon pang instruction yan, para makilala siyang siya ketongin. Magsusuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang uso, face mask. Kasi nung araw daw, ang ketong, ang unang sinisira yata, yan sa doktoran, di ba? Ang unang sinisira tayo, mga ilong, nguso, tenga, daliri, yan ang sinisira ng unang ketong, hindi ba? Anyway, kaya tatakpan niya ang kanyang nguso, face mask. Laging sisigaw ng marumi-marumi, at hanggang may sugat, siya ituturing na marumi, at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Physical distancing and quarantine, isolation, di ba? Kaya wag nating iisipin na ngayon lang nangyari itong gantong merong face mask tayo, merong physical distancing, at merong quarantine or isolation. Panahon pa ni Moses, ginagawa na ito sa mga may sakit na nakakahawa. Yan. Kita nyo, nasa Bible pa yan. Tatakpan ng kanyang uso kasi nga baka makahawa siya, yung kanyang hininga, yung kanyang sinasabi. Kaya nga dito sa simbahan, maski yung choir natin, sinasabihan ko, pag kumakanta kayo, huwag kayong mag-aalis ng face mask. Kasi sabi ng mga doktor, the more you sing, nag-exert ka ng hininga at ng effort, lalong bumubuga ang laway mo dyan. Ay, patay kang bata ka. Nabugahan yung microphone, ginamit ng iba, ayos ka. Kahawa-hawa. Kaya tayong lahat, lalo pag sa loob ng isang enclosed building na ganito, ingat-ingat tayo kasi nga, mahirap na. Yan, no? So, yun ang sinasabi kaya ang lahat ng Levitico is a book of catalog of religious instructions, manual, do's and don'ts ng ating buhay. At nakontrol nila ang sakit na ito nung panahon ni Moises. Nakontrol, bakit? Dahil sumunod ang tao. Ganun lang naman kasimple yun sumunod tayo. Alam niyo, swerte lang tayo sa Pilipinas dahil mainit ang ating panahon, tropical country tayo. Ngayon sa mga bansang may winter, naku, ang dami-daming COVID. Ang Europe ngayon, double lockdown pa sila. Lalo ang Germany, ang France, ang Belgium, double lockdown pa sila. Bakit? Dumadami kasi ang cases nila. Kasi parang dumadami ang virus pagka sa malalamig na bansa. Maski sa China ngayon, meron na naman. Kasi nga may winter din sila.
swerte lang natin, wala tayong winter. Nung maliit pa ako, sabi ko, kailan kayo magkaka-snow sa Pilipinas? Buti na lang wala tayong snow. Kasi nga pala, dumadami ang COVID sa mga malalamig na bansa. Kaswerte ng Pilipinas. Pero ingat-ingat pa rin, ha? Ingat pa rin tayo. Dahil nung isang araw, nung Friday, 2,022 cases na naman tayo. Dami na naman. Dati nga, bumaba na ng 1,000 yan eh. Ngayon, 2,022 na naman. Kasi nga, nagbubukas-bukas. Ngayon, ako'y medyo hindi aprobado doon sa, pati ang sinihan, bubuksan na naman. Ang mga arcade, and mga mall, and mga, gano'n, yung mga pasyalan ng mga, lalo ng mga bata. Naku, wag muna sana, Panginoon ko. Bagamat ang ekonomiya medyo hirap, pero lalong mas mahirap kapag tayo ay kakalatan na naman ng virus. Anyway, nasa IATF yan, pag-aralan nila yan. Pero tayong lahat, ang pinakamahalaga, pagsunod. Pagsunod. Yan ang sinasabi nga ng aklat ng Levitico na ang taong may sakit ay dapat pangalagaan din at sumunod sa mga instructions na binibigay sa kanila ng Panginoon. Yung ating second reading, first letter of St. Paul to the Corinthians, ito naman, binibigay sa atin yung uri ng lifestyle o yung uri ng pamumuhay na dapat natin gawin sa makabagong panahon. Ang sabi nga ni St. Paul, gayahin ninyo ako na ako'y marunong makibagay sa lahat ng tao, mayaman man o mahirap, lahat ay aking pinakisamahan, meron o wala. Ang mahalaga, lahat ng gagawin ko ay para sa karangalan ng Diyos. Yan. At dapat ganun tayo. Yung marunong tayong makibagay, makitungo sa ibang tao, sa ating kapwa. Di ba pagka meron kang kapitbahay o meron kang kakakilala na, oy, sino ba yung kapitbahay mong yan? Naku, kala mo kung sino yan. Hindi marunong makitungo sa kapwa. Ang sakit pakinggan, di ba? At ang isang Kristiyano, sabi nga ni St. Paul, ang isang Kristiyano dapat marunong makibagay sa lahat ng tao. Kung mayaman ka man, magpasalamat ka lang sa Diyos dahil mayaman ka. Pero dapat matuto ka pa rin makitungo sa iyong kapwa. No? Nung araw sa amin sa Bulacan, merong isang pamilya doon, sa aming baryo. Alam niyo naman sa baryo, lalo nung maliit pa ako, halos magkakamag-anak lahat ng tao. Sabi nga, iisang tiyan. Kasi lahat magkakamag-anak, kaya huwag mo aawayin yung isang bahay, lahat kaaway mo. Kasi magkakamag-anak yon. Yan. So, ganun yung aming baryo. Pero nung araw, merong isang pamilya doon. Ang tawag ng buong baryo, pamilyang matapobre. Ano ba yung matapobre? No? Yung nang iinsulto sa kapwa, minamaliit yung ibang tao. Matapobre. At napakapangit na description yun. Huwag niyong hangarin sa inyong buhay yun. Napakapangit na hindi katangian yun. Yun ay kapintasan. Kasi para sa kanila, pag hindi ka mayaman, hindi ka nila pakikitunguhan. Pag hindi ka nila kauri, nako, titignan ka mula ulo hanggang paa at parang pinandidirihan ka. Pag ganyan ang iyong kapintasan, nako, parang napakasama ng iyong budhi. Huwag na huwag gagawin natin yun na tayo mapang-uri, matapobre. Yung, lalong huwag gagawin yung mga tao, titingnan mo mula ulo hanggang paa, mamahalin ba suot niyan? Sino ba yan? Remember, si Doña Delilah nung araw sa John and Marcia, magkano ka ba? Bibiling ko ang lahi nyo. Naku naman, sa TV lang yun nung araw ha. Pero huwag na huwag niyong gagawin sa personal na buhay, kasalanan yan sa Diyos. Kasalanan yan sa Diyos. That's against charity. Against charity. Against love. Kasi ang sabi nga ni St. Paul nga, na mamuhay tayo sa makabagong panahon, na marunong makibagay sa lahat ng uri ng tao, ano man ang katayuan sa buhay, sino ka man, mayaman o mahirap, makitungo ka, makibagay ka sa iyong kapwa. Yon ang tatak ng isang Kristiyano. Marunong makibagay. At syempre, yung ating ebanghelyo ngayon na aking binasa, yan po ay style ni St. Mark, yung gradual revelation of the Son of God. No? Unti-unting pagpapakilala sa anak ng Diyos, si Jesus ang bilang Mesiyas. Kaya ngayon, pinakita sa atin, kaugnay ng ating first reading, pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. Anong sabi sa ebanghelyo? May isang ketongin lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakawa. Kung tutuusin, bawal ang ginawa ng ketongin ito. Kasi nga dapat sila namumuhay na malayo, mag-isa, hindi lumalapit sa karamihan. Kaya nga nang pagalingin ni Jesus to, ang sabi ni Jesus, pumunta ka sa saserdote na pinagaling na kita.
Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, yung saserdote o yung pare, kung siyang nag-proclaim na itong taong ito may ketong, yung pare din ang magsasabing magaling na siya, pwede siyang makihalubilo sa karamihan. Pwede siyang bumalik sa normal niyang buhay. Yung pare sa templo ang pwedeng mag-declare nun. Kaya sinasabing magpunta ka sa pare, magpakita ka sa pare. Anyway, balik ka na sa istorya. Kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Parang tayong lahat, di ba? Lord, pagalingin mo naman po sa sakit ko. Pag po ako gumaling, mag-Diyos naman na po ako araw-araw. Huwag kayong mga ngako kung hindi nyo naman magagawa. Lord, pagka po magaling na ako, magpapakabait na po ako. Huwag nang ganun. Basta ang sabi lang ng ketongin, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako, period. Yun lang gawin sa Diyos. Hingin mo lang ang hinihingi mo, huwag ka nang mangako. Yung iba kasi, tumama lang ako sa loto, ipapagawa ko yung simbahan namin. Tumama lang ako sa loto, bibigyan ko yung mga kapitbahay namin. Bakit? Kahit ba ngayon hindi ka pwedeng magbigay? Kahit ba ngayon medyo hindi ka naman mayaman, hindi ka pa pwedeng tumulong? Huwag ka nang mangako, baka hindi mo naman magawa. Kasalanan mo pa yan. Kaya sabi ng Panginoon yan, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. At ang Diyos, tandaan natin, sa lahat ng pagkakataon, ang gusto ng Diyos, gumaling tayo. Kaya agad-agad, sinabi ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. Very short din ang sagot ni Jesus. Ibig ko, gumaling ka. Ito isang uri ng dasal. Lord, gusto ko po sanang gumaling. Yun, dasal na yan. At sabi ng Diyos, oo, gusto ko, gumaling ka, pagagaling kita. Noon din ay nawala ang ketong at gumaling ang tao. Yung sunod na paragraph, pinalis niya agad siya ni Jesus at ganitong bilin, huwag mong sasabihin kanino man, huwag muna, hindi pa panahon. Sa halip, pasuri ka sa saserdote. Sabi ko sa inyo kasi yung pari uli ang magpo-proclaim, magde-declare na magaling na siya. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa itinuro ni Moses. Yan, thanksgiving. Maghandog ka sa Panginoon. Tayong lahat, mga magulang at mga kapatid, anumang biyaya ang nakamit mo sa Diyos, maliit man o malaki, alam ba, meron kang answered prayer. Sabi mo na answered, Father, naku, bait po ni Lord, answered prayer po ako. Magpasalamat ka naman sa Diyos. Either nga magsimba ka, magdasal ka, pumunta ka sa simbahan, maghandog ka kaya. Kaya nga, pahalagahan mo naman yung tulong na ibinigay sa iyo ng Diyos. Maliit man o malaki, pasalamatan mo ang tulong sa iyo. Lalo tigit, ganun din sa kapwa. Gipit na gipit ka, kapos na kapos ka, tinulungan ka. Nung alam nilang walang-wala kayo, kahit isang kilong bigas, binigyan ka. O maaaring dalawang latang sardinas. Nagbigay nga, sardinas naman. Ikaw naman, binigyan ka na nga, namintas ka pa. Inabutan ka na nga ang tulong, huwag ka nang magpunang pindasan. Buti nga, binigyan ka pa. Nagmagandang loob na yung tao. Ang mahalaga, binigyan ka sa abot ng kanilang makakaya. Kasi yun sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises. Ngunit umalis yung tao at agad ipinamalita ang nangyari. Yung palang pinagaling ni Jesus, chismoso. Agad-agad ibinalita sa maraming tao. Kaya tuloy si Jesus ay dinagsa at hindi na mahayagang makapangaral sa mga laking bayan, doon lang sa mga gilid-gilid ng mga baryo siya nangangaral si Jesus. At doon siya dinadagsa ng tao. So sa kabuuan, ang mga pagbasang sinasabi po sa atin ngayon, gusto ng Diyos na maging maginhawa ang ating buhay. Kaya ipagdasal nyo yan. Ibibigay yan ng Diyos. Lord, ihinto na po ninyo ang COVID. At alam ko marami nang dadasal sa atin, di ba? Tayo nga sa misa natin, meron tayong prayer against COVID-19. Pagdasal nyo, pastaan ba't ibibigay yan ng Diyos? Sapagkat ang panalangin ay palaging tinatanggap ng Diyos. Yan. Ngayon, dahil Valentine's Day, meron akong konting dagdag sa araw na ito. Ang tanong ngayon, ngayong Valentine's Day, araw ng mga puso, what do you keep in your heart? Yan. Yan ang magandang tanong. Kaya ang Valentine's Day, hindi lang po sa mga magsyota, o sa mga magsing-irog, o sa mga magjowa. Kahit single ka, may Valentine's pa rin. Bakit ba nauso itong Valentine's na ito? Kasi nung araw na pagka-winter time, yung mga ibon umaalis sa mga malalamig na bansa. Lalo pagka nag-i-snow. Pupunta sila sa mga warmer countries o warmer places. Kaya nung araw sa Europe, pagka yung tapos na ang snow, tapos na ang winter, ano man tawag doon? Spring. Kasi wala tayong spring, di ba? During springtime, yung mga gantong petsa, nagbabalikan na raw yung mga ibon.
kung saan sila nanggaling. Alam nila yun eh, meron silang sariling navigation. Yung mga ibon na umalis sa Europe, nagpunta sa mainit na lugar. Pero during this time, February or March, nagbabalikan na yung mga ibon and they make love. Yan. Kaya doon nagkakaroon ng mga sisiw, yung mga kiti, yung mga anak ng ibon, anak ng manok, whatever. Kaya naging parang buwan o araw ng mga puso, yun ang Valentine's Day. Pero kahit wala ka namang love life, meron pa rin namang Valentine's Day dahil lahat ng tao may puso. Ang tanong, may puso ka pa ba? Sa uri ng iyong ugali o pamumuhay, may puso ka pa ba? Yung tanong ko ngayon na yung mga mata pobre, mapanliit sa kapwa, mapanlamang, may puso ka pa ba? Buti pa ang saging, may puso. Di ba? Yan. Kaya dapat may puso pa rin tayo. Kaya what do you keep in your heart? Sabi nga, ano ang tawag mo? Nawawala yung aking script. Ano ang tawag mo sa isang tao who runs every day? Yan. What do you call a man who runs every day? Ang tawag doon, health conscious. Yan, di ba? Health conscious. Yung mga nagja-jogging every day. But what do you call a snatcher who runs every day? Wealth conscious. Yan. Wealth conscious. Kaya ang tanong ko kanina, what do you keep in your heart? Is it your health or your wealth? Yan. Ha? So, be careful with your heart. Sabi nga ng isang kanta, di ba? Sa isang teleserye yata yun. Be careful with my heart or with your heart. But, be mindful of your soul. Baka nga malusog nga yung iyong puso, magandang tibok ng iyong puso, bulok naman ang iyong kaluluwa. Dahil sa paggawa ng masama. So be careful of your heart, but be mindful of your soul. Mahalaga rin na at malusog ang ating pangangatawan, pero dapat malusog din ang ating kaluluwa at malinis din ang ating kaluluwa. Tayo mga Pinoy, lagi natin sasabi, maswerte ako. I am lucky. Kadalasan yung swerte, lagi natin dinudugtong sa material na bagay. Maswerte ako, tumama ako sa loto o sa weteng, pera. Maswerte ako, naumentuhan ako sa sweldo, pera na naman. Maswerte ako, ang laki-laki ng bahay ko, material na bagay naman. Parang isaltang swerte o maswerte, lagi natin iniugnay sa bagay na material. Gusto ba ng Diyos yun? Hindi. Ang sabihin mo, mapalad ako. Sa English yun, I am blessed. Yan. Kaya huwag mo sabihin, maswerte ako. Ang sabihin mo, mapalad ako. Wala ka mang malaking bahay, wala ka mang maraming kayamanan, mapalad ka, you are blessed. Why? Kasi pinagpapala ka ng Diyos dahil mabuting tao ka, matulungin ka sa iba, at pagpatuloy kang gumagawa ng kabutihan, saka ka lang bibigyan ng mga material na bagay. Kasi natagpuan kang karapat-dapat na pagkalooban ng swerte dahil mapalad ka, yun. Kaya lagi na sasabihin, Father, mapalad po ako. Bakit? Kasi po hindi ako nagkakasakit. Yan, blessing yan. Blessing. And be a blessing to other people. Yun ang misyon ng isang Kristiyano. Be a blessing to other people. Ha? Sana yung maging pagpapala ka ng Diyos sa ibang tao. Na dahil sa iyo, naging mapalad sila. Mapalad sila dahil nandiyan ka. Yan. I am blessed dahil tayo ay pinagpala ng Diyos. At ngayon din panahon ng pandemic at Valentine's Day, when you greet somebody na Happy Valentine's, dagdagan mo ng, ingat po. Alam niyo ba yung salitang ingat? Ingat po. Yung mga magulang natin, di ba pag tayo na, Nay, aalis na po ako. O sige, kaawaan ka ng Diyos. Nung nanay ko nung araw, o sige, Diyos Tigre Santo. Ganyan pa yung expression ng araw. No? Kaawaan ka ng Diyos, ingat ka. Yun ang lagi sabi sa atin. Nay, tayo, aalis na po ako. Sige, lakad, ingat ha. So sa ating mga Pilipino, yung greeting na ingat ka, ito isang wish, isang panalangin, isang concern o malasakit, na ang ibig sabihin ay, be safe and be well. I hope you will be fine. Kaya tuwing meron kayo makakasalubong, babatuin man ng happy birthday o happy Valentine, lagi mong dugtungan, ingat ha. Yan. Kasi yan ay isang panalangin, isang paalaala, isang dasal, isang hiling na sana you're safe and well.
Kasi mula sa araw na ito, dagdagan nyo ang pagsabi sa kapwa, ingat ha. Yan. Kumusta ka? Mabuti naman. Ingat ka ha. Yan. Dugtuan nyo ng ingat ka. Katatapos lang ng New Year, ng Chinese New Year, di ba? Hindi ko alam kung ang tamang greeting, kung hei pat choy o kung hei fat ka. Mataba ka na, di ba? Kung hei fat ka. Pero yung palang greeting na kung hei fat choy, o kung tamang sabi ko, iba-ibang paraan do, depende ata sa Chinese language. Yung palang kung hei fat choy, ibig sabihin nun, I wish you are well. I hope you are good. Na sana maganda ang katayuan mo. Dapat maganda ang lagay mo ngayon. Yung palang ibig sabihin nun. Kasi tinanong ko kay Father John, yung ating Chinese priest. Pag pala sila nag-greet nga ng kung hei fat choy, kung tama man nasabi ko, ibig sabihin nun, na gusto ko, masaya ka. Gusto ko, okay ka. Kaya ngayon, lalo ngayon, sabi sa kanilang Chinese calendar, Year of the Ox. Parang, gusto ko, ox na ox ka. Yun. Kung hei fat ka, mag-diet ka na, ibig sabihin. So, katulad ng ating ingat ka, ganun pala yun, ang greeting natin, ingat ka, kung gusto kong maging ligtas, ako gusto ko laging safe, dapat ganun ka rin. Yun pala ang wish natin ng ingat po. Ayan. Kaya sa inyong lahat, sa araw nito ng Valentine's Day, ang sasabihin ko sa inyong lahat, Happy Valentine's Day and ingat po. Sabihin nyo nga yan. Happy Valentine's Day. Thank you. Kasi sinabihan nyo rin ako ng ingat po. Ha? Sa ating lahat, ito ang sasabihin natin dahil gusto ng Diyos na tayong lahat ay nasa mabuting katayuan. Tatayo ng lahat, sasabihin natin, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo ay nagagalak sa pagkadala ni Jesus ng lunas sa ating mga sakit at hirap sa buhay. Puno ng pananalig sa ating amang nagsugo kay Jesus, sasabihin natin, Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging masigasig sila sa pagtulong sa mga taong may sakit at nahihirapan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa ating bayan, upang sa taong ito na paggunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan, ay lalo silang magtulungan upang maibsan ang paghihirap ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang maitaguyod nila ng buong tapang ang paglaban sa dilim at lungkot, lalo na sa gitna ng COVID-19 pandemic, at nang maitaguyod nila ang kalusugang pinapangarap ng lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nakalasap ng paggaling sa kanilang mga karamdaman, dahil sa kabaitan at kapangyarihan ni Kristo, upang mapasalamatan nila ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong tumulong sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang ating malasap ang pagtulong ni Jesus sa ating lahat na dumaranas ng iba't ibang uri ng sakit at pahirap sa buhay, at nang mag-umapaw ang ating pasasalamat at pananalig sa Kanya, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang mga kahilingang alay sa misang ito.
Manalangin tayo. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagpala, puspusin mo kami ng banal na Espiritu at ng aming maranasan ng iyong tulong sa gitna ng sakit at paghihirap sa buhay. Naway maramdaman naming malapit sa amin ang iyong makapangyarihang anak na si Jesus. Hinihiling namin ito ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahandog at ang ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O Panginoon naming Diyos, sa pamamagitan ng mga alay na ito, kami sana'y luminis at lumakas upang makasunod sa iyong mahal na kalooban at makamit ang gantimpalang walang hanggan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan, O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. Sa kanyang paghihirap at muling pagkabuhay, iniligtas kami sa sala at kamatayan at pinagkaloob sa amin ang karangalan na maging lahing hinirang, kaharian ng mga pari, bansang banal at bayang nakamit. Sa lahat ng dako, ipinamamansag namin ang iyong mga kababalaghan, sapagkat mula sa dilim ay tinawag mo kami sa iyong kahangahangang liwanag. Kaya kasamang makapal na mga anghel sa kalangitan, ay ipinagbubunyi naming walang humpay ang iyong kalwalhatian. Santo, 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 Panginoong Diyos na pangahukbo, napupuno langit at lupa, nakadakilaan mo, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, pinagpala ang nakalilito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sanang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Hinati iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo.
Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niyang kalis, muling nagpasalamat sa iyo, at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, iniaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo, sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Sa pamumuno ng aming Papa si Francisco, ng aming mga arsobispo at obispo at ang lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at umaasang muling mabubuhay at ang lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na tumupad ng iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristong anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, O Diyos Amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon ay sama-sama tayong mananalangin sa ating Ama sa pag-awit ng Ama namin.
namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristong aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sanang isaalang-alang ang aming maraming kasalanan, kundi ang aming matibay na pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisya ng iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang lahat ng sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. O Panginoon naming Diyos, pinakain mo kami ng pagkaing makalangit sa Eukaristiyang ito. Ito nawa ay lagi naming hanapin sa aming buhay. At mabuhay kami ng ayon sa iyong mahal na kalooban upang maging karapat-dapat kami sa iyong pagliligtas, alang-alang din kay Kristong aming Panginoon. Amen. Please all kneel for the prayer of trust to the Divine Mercy. I fly to your mercy, compassionate God, who alone are good. Although my misery is great and my offenses are many, I trust in your mercy, because you are the God of mercy, and from time immemorial, it has never been heard of, nor do heaven or earth remember, that a soul trusting in your mercy has been disappointed. O God of compassion, you alone can justify me, and you will never reject me when I, contrite, approach your merciful heart, where no one has ever been refused, even if he were the greatest sinner. Jesus, friend of a lonely heart, you are my haven, you are my peace, you are my salvation, you are my serenity in moments of struggle and amidst an ocean of doubts. You are the bright ray that lights up the path of my life. You are everything to a lonely soul. You understand the soul even though it remains silent. You know our weaknesses, and like a good physician, you comfort and heal, sparing us sufferings, expert that you are. Amen. Mary, Mother of Mercy, Pray. Saint Joseph, Pray for us. Saint Faustina, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Saint John Paul II, Pray for us. Saint Teresa of Calcutta. Pray for us. Panalangin laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit, upang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan, at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagparang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Langit pa. San Lorenzo Ruiz, Ang San Pedro Calungsod. Magsiupo po ang lahat. Announcement: we will be observing Ash Wednesday on February 17. It is a day of fasting and abstinence. We will have 4 masses on this day: 6:00 a.m., 12:15 noon, 6:00 p.m., and 7:30 p.m.
For more announcements, updates, and scheduled activities of the Shrine, please like and follow the official Facebook page of the Archdiocesan Shrine of the Divine Mercy. Para po sa ating maayos na paglabas ng simbahan, manatili lamang po na nakatayo sa ating mga pwesto na may physical distancing at gagawin po natin itong row by row. Gagabayan din po tayo ng ating mga ushers. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Ulitin ko po yung schedule ng misa natin sa Ash Wednesday, this coming February 17. 4 po ang misa natin, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at may dagdag na 7:30 ng gabi para sa Ash Wednesday. So sa paglabas, huwag pong magitgitan para hindi tayo magkadikit-dikit. Ingat-ingat po, yun pa rin ang ating hiling at dasal para sa bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laging tapat at laging tubo.